of it all. Every tribe. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, 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 ah. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Yes, Lord, wala kang katulad, O Diyos. Salamat, Panginoon. In Psalms 103, it says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercies. Let's sing 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship his holy name. Sing like never
You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Thank you, Lord. In Ephesians chapter 1, verse 17 to 18, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened or opened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints. Let's sing, Open the Eyes of My Heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 I wanna see you. Holy, holy, holy. Yes, Lord, you're holy. Holy, holy, holy. I wanna see holy, holy, holy. I wanna see you. Thank you, Lord. That is our prayer, Lord. That is our desire this morning, that you cause our eyes to be open. Lord, gusto namin makita ang lahat-lahat ng iyong kalwalhatian. So Lord, help us na mabuksan ang aming mga mata. Lord, many times, hindi ka namin nakikita dahil sa mga naiisip namin na gagawa namin sa mundong ito. Lord, dumating na ang panahon na dapat talagang ikaw, Lord, ikaw lamang ang makikita namin sa lahat-lahat na nangyayari sa amin. So Lord, ang kantang niyan ay aming prayer. That you open our eyes, Lord, that we may see you lifted up. And we can cry, holy, holy, holy. Lord, ang kabanalan mo ang dapat umiral sa mundong ito na napakadilim. Lord, we're now overwhelmed kami ng mga kasamaan sa mundong ito. But we know, Lord, kami pong mga anak mo, we believers, mga niredeem mo, mga Kristiyano, mga mananampalataya mo, Lord, there is hope. There is someone who is always remaining holy, holy, seated on the throne sa langit. At yan po ang nasa puso namin, Lord. Hinihintay namin ang iyong pagbabalik. Bagamat, Lord, sa aming kondisyon ngayon, kami po ay nababagabag sa mga nangyayari, sa kinabukasan namin, sa aming mga relasyon, sa aming mga anak. Lord, these things are all uncertain. But, Lord, if you would help us, Lord, that our eyes, the eyes of our hearts be opened, we will see you. Because our hearts, Lord, nandoon ang aming emosyon, ang aming logic, ang aming pag-iisip. Kung lahat-lahat ng nasa bituran namin, Panginoon, ay mabubuksan at makikita ka, Lord, marami kaming tagumpay na makakamtan sa mundong ito. Hindi tagumpay ng mundo, kundi tagumpay na spiritual. Tagumpay sa aming kasalanan. Tagumpay sa aming kawalan ng pag-asa. Magiging tagumpay kami sa paghihintay sa iyo. Kami po ay mananatiling sa iyo lamang naglilingkod. So Lord, our prayer is as a church, you cause our eyes, Lord, to be open. May you remain holy, Lord. Hindi lamang binibigkas ng aming bibig, talagang you are holy, Lord. Sa aming pong pag-iisip, sa aming ginagawa,
maalala namin, maisip namin, yun ay makamtan sa puso namin na merong banal na Diyos na nakikita, nagmamatsyag, nagahari. At lahat-lahat sa mundong ito, bagamat hindi pa nagsasubmit, Lord, one day, O Lord, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, that you are holy. But for now, Lord, allow us, help us, be strengthened, Lord, kami sa kalakasan mo na hindi kami manghihina, hindi kami hihinto ng mga pinapagawa mo sa amin. Hindi kami, Lord, mapapagod. Bagamat, Lord, maraming pagsubok. Ang kaharian mo, Lord, ay kaharian ng mga mananampalataya. Sa kabila po ng persecutions, ng difficulties, ng problema, lahat-lahat na nangyari, Lord, we will remain faithful unto you. We will remain, Lord, steadfast sa iyo. So, Lord, thank you. As a church, sa lugar na ito, kami po ay nagpupuri. We are lifting up. We are crying. We are worshiping. We are adoring a holy God seated on the throne. Thank you, Lord, for that truth na nasa aming puso. So once again, church, let's do it one more time. Let's cry, holy, holy, holy. Let's lift up the name of Christ. Let's lift up, let's declare, let's sing about the holiness of God. Let's cry unto God through this song that our eyes be open so we can see the glory of God. So once again, let's sing that song. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I wanna see you. Thanks, everyone. Let's take our seats. Thanks, worship team. Sa inyo. Okay, let's turn our Bibles to Romans chapter 5. So beautiful. Okay, we start from verse 1 to 14. Let's all open our Bibles. Thank you for us joining. Hope you are with your Bibles. Sa ating po nanonood, sa ating nandito ngayon. Romans 5, verse 1. Maganda itong sinasabi. Pagamat na pag-aralan natin ito, basahin natin uli. Okay, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Verse 6. You see, just at the right time, we were still powerless. Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person, though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Verse 9. Since we have now justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son,
how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, in this way death came to all people, because all sinned. To be sure, sin was in the world before the law was given, but sin is not charged against anyone's account where there is no law. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam, who is the pattern of the one to come. Palain ang pangalan ng Panginoon sa kanyang salita. So good morning everyone. We are gathered here. Parang kailan lang last fortnight, no? Magkakasama tayo. Nandito ulit tayo. And that is, ganun talaga mga Kristiyano, excited lagi na magsama-sama at magtipon para papurihin ang Panginoon. Okay, bagamat marami tayong wala ngayon nakasama natin, kaya nga, ang worship natin, walang instrumento, isang instrumento, maliit na instrumento, pinupuri natin ng Panginoon. Salamat sa perseverance ng ating worship team. Okay. Paalala lang po sa inyo, ini-encourage namin kayo talaga, ang church po ay maraming gawain. Kahit maliit tayo, maraming binigay sa ating Panginoon na dapat natin gampanan. Ang gawain dito sa Canberra, gawain sa Sydney, tapos meron tayong gawain sa Pampanga. Kaya nga po, ang ano natin, ang adhikain natin ay mapunuan natin ang lahat ng ito, ang mga gawain ito. Ito naman yung mangyayari, of course, sa tulong ng Panginoon. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. Pero ginagamit din ng Panginoon ang bawat isa sa atin. So, encourage everyone na makibahagi sa gawain ng Panginoon sa unang-una po sa prayer. Kailangan talaga ng prayers ng church natin at ang inyong pagbibigay. Ang inyong generous giving ay nagagawa natin mapunuan ang lahat ng ating kailangan bilhin, bayaran, para matulungan ang mga tao. Okay, dito, sa Sydney, at saka sa Canberra. Ito ang ganda, no? Ganda ng ano natin. Nang binigay sa atin ng Panginoon. So, 2 years old pa lang tayo, magiging 3 years old tayo sa November, pero maraming gawain. Although ang manpower natin ay kakaunti, marami tayo talagang kakulangan na mga manggagawa pa, pero yung binibigay sa ating assignment ay ang dami. Ang daming gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. Yan ay magagawa natin. Tulong-tulong tayo as long as we're united and we are hopeful sa Panginoon, titiwala tayo sa Kanya, at tapos generous tayo sa ating puso. So, ganyan po ang ang paraan para pagbibigay sa ating mga nanonood. So, bagamat ngayon, let's all go around, shake hands. Bagamat konti tayo, let's still do it. Welcome. It's good.
natin. Okay. Let's share the word sa maikling panahon. Okay. So sa ating pong mga nakaraang pag-aaral, lagi natin tinatalakay ang Book of Romans. Kasi nga yun ang doon natin kinukuha yung panglingguhan nating mensahe. So nung nakaraang fortnight, nandito tayo, pinag-usapan natin na ang kasalanan sa mundo ay pumasok at pagkatapos doon nga pumasok na rin ang kamatayan. So ang plano ng Diyos, ulitin natin, ay ang mundong ito ay napakaganda. Kasi nga, di naman Diyos siya para i-create niya ang mundong ito at para siya ay malugod. Talaga maganda kasi sinabi ng Panginoon after nung stages ng creation, it is good, it is good, it is good. Every day, 6 days, nag-create siya. Tapos, araw-araw sinasabi niya, maganda. So, maganda talaga ang daigdig noon. Walang kalungkutan, lahat is perfect. Ang tao nga noon, unang tinalaga niya, hindi na kailangan magtrabaho. Hindi na kailangan magsakad, hindi na kailangan mapagod. So, wala talaga yung natitikman natin ngayon na natikman niya noon. Nung unang nung unang mga si Eva at si Adan. So, remember po, lagi natin inuulit, doon tayo nanggaling. Iisang set of parents lang ang pinanggalingan natin. Bagamat nag-iba-iba ang anyo natin, iba-iba ang skin natin, iba-iba ang itsura natin, pero doon tayo nanggaling. Kasi nga, nung humayo na mga tao sa iba't ibang dako ng daigdig, nag-adapt na yung katawan nila. So, yung mga napunta sa malamig, syempre naging mas mas fair skin sila, mas maputi. Tapos yung iba naman sa tropical, sa mainit, kaya naging brown. Yung iba naman naging mas maitim talaga kasi nasa disyerto, nasa Africa. So lahat tayo talaga ay iisa lang ang pinanggalingan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi yun scientific, hindi yun dahil sinulat ng ibang aklat. Kasi nga, itinalaga ng Bible na kinreate niya isang babae, isang lalaki, tapos mga nganak yun. Ngayon, siyempre, pag nanganak, kung ano ang magulang, yun din tayo. Yun din ang magiging katulad. Anyo, lahat yun. Yung nature. Although hindi yung itsura, hindi nagkaiba-iba tayo. Ang naman na kasi natin, kung ano man yung nature ni Adan, nung una perfect, nung nagkasala siya ay nabulabog ang kanyang katawan, nasira na ang perfection, siya ay namatay na kasi sinalaga ng Panginoon, pag nagkasala ka, pag ginawa mo to, mamamatay ka. Okay? Kaya pumasok ang kamatayan. Ang natikman ni Adan noon, unang-una ay napahiwalay siya sa Panginoon. Kaya nga merong spiritual death. Pagkatapos, nakatikim siya ng physical death. Ang mga tao tayo, bago tayo ma-born again, ay spiritually dead before God. Ang saklap ng sitwasyon na yun. Ibig sabihin, malayo tayo sa Panginoon, ayaw natin siya, hindi natin siya sinusunod. Ang Diyos, ang sabi, nung bago tayo ma-born again, we were God's enemy. Galit sa atin ng Diyos kasi nga, wala tayong paraan para mapawi ang kanyang galit sa atin kasi nga, nagkakasala rin tayo. Namana natin yung sinful nature ni Adan, pagkatapos gumagawa rin tayo ng kasalanan. Kaya hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos na it's unfair. Lord, it's unfair. Na napunta rin sa amin ang kasalanan ang sinful nature ni Adan. Pero kung susuriin natin, nagkakasala rin tayo. Kaya wala tayo talagang makakatwiran. Pero gumawa ang Diyos ng paraan. Siya na nga ang nagtalaga ng dapat nating gawin ng magiging sitwasyon natin. Tapos siya pa ang gumawa ng paraan para mabago yung sitwasyon natin. Imposible natin pagbayaran ng ating kasalanan on our own. Kasi nga, kung gano'n na mangyayari, kaya ay tinalaga ng Diyos na ang mga tao ay mapupunta sa impyerno. Doon sila magbabayad ng kasalanan. Ngayon, sa impyerno naman, hindi ibig sabihin na pag nandoon na tayo, darating ang panahon na cancel na ang pagkakautang natin sa Panginoon sa pamagitan ng kasalanan natin dapat pagbayaran. Kasi nga walang sapat tayong magagawa, walang sapat na hirap,
Walang sapat na kamatayan para mawala ang galit sa atin ng Diyos. Kaya nga siya pa ang gumawa ng parang pinadala niya ang anak niya sa atin. Siya lamang ang makakapag-reverse ng situation natin, si Jesus Christ. Kaya nga nung namatay siya, yung perfect siya, sinless, tinanggap ng Panginoon ang sacrifice ni Jesus Christ. Hindi lang natapos doon. Sa lahat ng nananampalataya kay Jesus ay ibibigay ang kabutihan ni Jesus sa atin. Maisusuot natin ang righteousness ni Jesus Christ. Ang kabutihan ay ang tamang katayuan sa harap ng Panginoon. So nakita natin, imposibleng sitwasyon ng tao, ginawa ng paraan ng Diyos, kailangan lang natin ay manampalataya. Ganun nga ang nangyari sa atin, nanampalataya tayo, si Jesus ay namatay para sa atin, pinagbayaran ng ating kasalanan. How simple is that? Pero bakit ang tao nahihirapan pa rin? Kasi nga, kailangan pa rin ng tao na tulungan siya ng Diyos na mabuksan ang mata. Kaya nga yung kinanta natin kanina, Lord, open the eyes of my heart. Ganun pa rin ang ginawa ng Panginoon. Kaya lahat ng tulong ay binigay na ng Diyos. Pinadala ang anak niya. Tinulungan pa ang bawat isa sa inyo na mabuksan ang mata. Kasi kahit dumating si Kristo diyan, namatay, nalaman natin, namatay si Jesus Christ, hindi natin maiintindihan yon, hindi papasok sa puso natin, walang meaning yon. Okay, namatay si Jesus Christ. Pero tinulungan tayo ng Diyos ngayon na mabuksan ang puso natin. Kaya yung spiritual eyes natin, nakita natin, namatay pala ang anak ng Diyos para sa akin. So, naintindihan natin lahat-lahat yon. Ang krus, bakit pinako si Jesus sa krus? Bakit gano'n ang pagdurusa niya? Ngayon, alaman natin na nalugod na ang Diyos sa sakripisyo ni Jesus. Ngayon, naintindihan na natin, dahil gano'n nga ang nangyari, lalayo na tayo sa ating kasalanan. Yun ay tinulungan tayo ng Diyos. Tinulungan kayo ng Diyos na mabuksan ang inyong mga mata. Kaya nga, makikita nyo, kung magtataka kayo, bakit maraming tao dyan na kahit pangaralan mo sila, ibasahan mo ng Biblia, explain mo ang gospel, explain mo ang nangyari kay Jesus, hindi pa rin nila maintindihan. Nagre-reject pa sila. Kasi nga, hanggat hindi sila tutulungan ng Diyos, hindi nila maiintindihan yon. Kaya salamat kayo kung kayo naiintindihan nyo na ngayon, na-touch kayo sa ginawa ni Jesus Christ, na kayo ay na talagang na-convict na sa ginawa niyong dating buhay natin. Ngayon ay nagsisisi na tayo sa kasalanan natin. Ngayon ay sensitive na tayo sa kasalanan. Ngayon pinupuri na natin siya. Ngayon ay malapit na tayo sa Diyos. May relasyon tayo sa Diyos. Yun ay tinulungan tayo ng Diyos. Kaya talaga ang tao ay walang maipagmamalaki. Wala kang maitataas. Tinulungan ako ng DOCC. O si brother ganon, si sister ganon, ay tinulungan ako. Kaya ako naligtas dahil sa kanya. Kaya ako tumanggap kay Jesus dahil sa kanya. Wala. Yun ay mga ginamit lang. Ang lahat ng lumapit sa buhay nyo, nangaral, in-explain ang Biblia, in-explain ang Ebanghelyo, ginamit sila lang ng Diyos. Pinadala sila. Kaya tapos, examinin nyo mga buhay nyo, pinagduktong-duktong yan ng Panginoon yung mga situation. Kaya nga, isipin nyo, 10 years ago, 20 years ago, hindi nyo maiisip na nandito kayo sa simbahan, nandito kayo sa Australia, nandito sama-sama tayo. Hindi nyo ito pinlano, di ba? Suddenly, nangyari na lang. Kasi nga, Diyos ang may gusto nun. Kasi nga, pag ang Diyos ay talagang tatawagin ng isang tao, gagawa siya ng paraan. Lahat ng sitwasyon sa buhay nung taong yon ay pag gagamitin ng Panginoon para siya ay makalapit, maniwala, mabuksan ang kanyang puso. Kaya lahat po talaga na nangyari ay sa ating Diyos. Kaya nga isang Kristiyano talaga na born again ay punong-puno ng pagpupuri sa Diyos. Of course, pinapasalamatan niya ang mga taong tumulong sa kanya, pero Diyos talaga ang lahat. Ganon kalaki ang ating pinapagsilbihang Diyos. Ganon niya kamahal tayo. Sa kabila ng nagawa natin, sa kabila ng ating mga past life, kahit gaano kadumi ay natawag tayo, nalinis tayo ngayon. So ang ano na lang natin ngayon, magpursige tayo na mamumuhay ng tama. Kasi naintindihan na natin eh. What's the point na maintindihan natin ang isang bagay na hindi naman natin i-apply sa buhay natin? Ang tao talagang naintindihan ang ginawa ng Diyos sa kanya ay magkakaroon ng bagong pag-iisip, ng bagong puso. Ang gusto ng taong yon ay malugod ang Diyos.
Ang gusto ng taong talaga na born again, Kristiyano na, ay sundin ang inuutos ng Panginoon. Okay? So, kahit naman tayo ngayon, mga Kristiyano na, ay meron pa rin tayong mga kinakatakutan o inaalala na mga mangyayari. Hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga anak natin. Bagamat pinapagdasal natin sila, tinuturuan natin sila, ginagabayan natin sila. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa katawan natin. Maaari kasi magkasakit tayo or mananatili ba tayong malakas? Mananatili ba tayong may kakayahang magtrabaho? Kasi nga, pumasok ang limitasyon ng tao. Ng bawat isa, kahit maging Kristiyano, ay may limitasyon. Ibig sabihin, may hangganan tayo. Lahat tayo makakatikim ng kamatayan. Yun ang isang bagay na hindi natin pwedeng baliwalain. Kaya nga, lagi yun ang sinasama ko pag nag-i-explain ako na lahat ng tao ay patungo doon sa kamatayan na yun. Ngayon, ang problema ngayon, dahil sigurado kang pupunta doon, ano ngayon ang ginagawa mo? Ano nga mga preparasyon ang ginagawa mo para doon, pag dumating na yung oras na yon, ikaw ay handang humarap sa Panginoon. Kasi lahat ng tao haharap sa Panginoon para magbigay tayo ng account. O kaya mahusgahan tayo ng Panginoon sa ating pamumuhay. Ngayon, ang isang Kristiyanong namatay ay haharap sa Panginoon hindi dahil siya ay para husgahan na mag-spend ng eternal punishment sa hell. Hindi na, kasi pinagbayaran na ni Jesus yun. Haharap tayo sa Panginoon, kundi magbigay tayo ng account sa Kanya sa ating mga ginawang kabutihan o dapat na gawin na hindi natin nagampanan. Yun yung mga tungkol na lang sa uhusgahan tayo sa ating mga binigay ng Panginoon sa atin na ayaw natin gawin o tinamad tayo, hindi natin natapos. We will give an account. Ang lahat ng Kristiyano ay magbibigay ng account. Kaya nga kung alam ng Kristiyano kung ang dapat niyang gawin at hindi niya ginawa, sinabi yung kasalanan. Pananagutan natin sa Panginoon yun. So basahin natin ang scripture ngayon na malalaman niyo na ang sitwasyon ng tao. Okay. Nasa mundo na ang kasalanan bago pa ibigay ng Diyos ang kautusan. Okay, hihinto muna tayo dyan. Ang kautusan yung sinasabing Ten Commandments. Yun yung pinakasentro ng pag sinabing kautusan, laging yung Ten Commandments. So, alam naman natin ang Ten Commandments. Ibigin mo ang Diyos, huwag kang papatay, huwag kang magsisinungaling, igalang mo ang magulang mo, 10 yon. Okay? Pero, kung examinin natin ang history, ang timeline, ay si Moses, lately na lumabas. Si Moses, sa kanya pinagkatiwala yung Ten Commandments. Kaya bago dumating si Moses, ay wala pang commandments. Wala pang kautusan. Wala pang sinabing, huwag kang magsinungaling, huwag kang papatay. Pero, ang mga tao noon, bakit pa rin sila? Sa mata ng Diyos sila ay nagkasala. Kaya makita nyo, bago dumating ang Ten Commandments, nagkaroon na ng Sodom and Gomorrah, ginunaw yung city na yon. Tapos dumating na yung floods. Ginunaw ang buong mundo. Wala pang di ba walang law? Kasi isipin natin, ano pong binayolate nila? Wala naman kayong inutos na wag gawin na ginawa nila. Yun. So makikita natin na nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos. So ano naging batayan ng Diyos sa mga taong namatay noon na naparusahan ng Diyos? Wala ng Ten Commandments. Yun ay ang sinasabi nila na ang Diyos ay hinuhusgahan tayo sa ating konsensya. Yung konsensya natin. Kasi kahit papano ang tao, kahit sinong tao, ay merong sense of right and wrong. Meron siyang naiisip na mali yun. Kahit hindi perfect. Kaya kahit mga nasa bundok, hindi sila basta pumapatay. Pumapatay sila siguro pag pumasok ka sa teritoryo nila, pero hindi nila iisipin na nakita lang nila naglalakad, patayin ko to. At meron silang morality din. Ang ginagalang nila ang pag-aasawa, ang kasal. Ginagalang nila ang pag-aalaga ng anak. Meron silang pag-ibig, meron silang moral sense of right and wrong. Although hindi perfect na kamukha nung natin.
So, inilagay ng Diyos sa bawat tao ang konsensya. May konsensya ka, malalaman mo na yung ginawa mo ay mali, mararamdaman mo kahit walang nagsasabi sa'yo. Yun ang ginagamit ng Panginoon noon, yung mga konsensya nila. At tapos nangungusap ang Panginoon sa kanila, sinasabi, huwag niyong gawin ito ang gawin niyo. Hindi pa lumalabas ang Ten Commandments. Okay? Kaya nandoon na ang kasalanan. Kaya kita nyo, balik tayo sa sitwasyon ni Adan. Simple lang ang sinabi, sa'yo lahat itong nasa paligid na to, sa'yo lahat, ang lahat ng hayop ay susunod sa'yo. Pag tinawag mo sila, hindi sila mabangis, magpapasailalim sila. Hindi na sila kailangan magtrabaho, pipitas na lang ng kakainin. Lahat ay ibinigay na ng Panginoon. Hindi na sila magkakasakit, wala silang kailangang gamot, doktor, na hindi na sila kailangang nung anumang bagay kasi mananatiling malakas. Pero ang tao pa rin ay sumuway. Kaya isang utos na ginawa na sinabi kay Adan at kay Eva, although si Eva ang unang ang hindi sumunod, pero ang responsibility ay na kay Adan. Kung babasahin po natin ang Biblia, ang laging sinasabi, si Adan ang nagkasala, si Adan ang nagkasala. Kasalanan ni Adan, responsibilidad ni Adan. Bakit po ganoon? Si Eva ang nagkasala talagang una. Sumunod na lang si Adan. Kasi nga, ang Diyos ay hinahanap niya ang accountability sa taong pinagbilinan niya. Ang pinagbilinan niya si Adan. Sa kanya sinabi, huwag mong kakainin ito. Hindi natin alam kung bakit, kung paano niya ipinasa ngayon kay Eva, kung paano niya sinabi, maaaring hindi malinaw, maaaring kulang kasi na-deceive si Eva. Hindi na rin natin alam kung nandoon si Adan, na hindi na lang siya nagsalita. Nandoon yung si Satanas, tinutokso si Eva. Kasi hindi na dinescribe ng Bible. Pero, pag susuriin ngayon, in summary, kasalanan ni Adan. Si Adan. Okay? So sa atin po talaga, kung sino ang pinagbilinan at itinalaga naman na ang mga lalaki ang dapat mamuno sa lahat ng bagay, lalo na sa spiritual. Dapat sila ang unang nagyayaya sa church, sila ang unang nag-initiate ng prayers, ng Bible study. I'm not saying na hindi nangyayari yun dito. Yun talaga ang dapat. Kasi ang responsibilidad ng pamumuno ay nasa lalaki. Okay? Yun ay itinalaga talaga ng Diyos. So, walang kasalanan, pero nasa mundo na ang kasalanan bago pa ibigay ng Diyos ang kautusan. Kasi whenever someone violates his conscience, yung conscience niya ay sinasabi sa kanyang, ito ang gawin mo, ito ang tama, pag hindi mo sinunod yun ay kasalanan. Kaya nagkasala sila noon. So, alam nila. Okay? Wala silang masisisi. Wala po kaming batas. Wala kayong sinabi. Di ba? Remember po, walang batas, walang kasalanan. Pero ang kasalanan nila, wala nga silang violate na batas, yung konsensya nila ay hindi nila sinunod, na doon sila kinakausap ng Panginoon. Konsensya din nila ang nagsasabi sa kanila na mayroong Diyos na nampalataya sila. Kaya nga sila, Abraham, ang sabi, they were friends with God dahil sila ay naniniwala sa Diyos. Naniwala sila sa Diyos. Okay? So nasa mundo na ang kasalanan. Pero hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. Totoo yun, hindi na nagot ang tao bago dumating yung Ten Commandments, bago kay Moses. Hindi na nagot ang tao. Hindi sinabi ng Diyos, you violated the fourth commandment. You violated the ninth commandment. O yung ikalimang utos, hindi mo sinunod. Hindi yon. Nagkasala pa rin sila, hindi binanggit ng Diyos ang kautusan. Okay? Pero, meron silang kasalanan. Kasi nga malalaman ng tao talaga na meron siyang ginawa ng mali based on the conscience. Meron yon. So ngayon tayo, meron pa rin tayong konsensya. Hindi na wala yon nung tayo ay na-born again. Ang nangyari nga, yung konsensya natin, kasi dumating na ang Bible, yung konsensya ngayon natin nahubog, na shape ng sinasabi ng Panginoon. Yung konsensya natin, sinasabi ngayon, o sinabi pala sa Ephesians, gano'n. Yung konsensya natin, pinapaalalahan na tayo, o sinabi yun sa 2 Peter, o sinabi yun sa Genesis. Yun, nagkakaroon na ngayon tayo ng tamang pagdikta ng konsensya ayon sa salita niya. Okay?
Hindi lang yon, nasa atin pa ang Holy Spirit. The Holy Spirit is deep inside us. Meron tayong church. So paano ngayon, yung sitwasyon natin ngayon, mas maganda, meron tayong konsyensya na ginagabayan na ng salita ng Panginoon, na nasa atin ang banal na Espiritu, meron na tayong church na nagpapaalala rin sa atin kung anong tama at mali, meron tayong mga kapatid na nagpapaalala sa atin, nagpapayo sa atin. So lahat na yan ay meron tayo ngayon na wala sila noon. Meron na tayong kautusan, 10 Commandments. So binigay ang 10 Commandments sa atin ngayon para para malaman mo kung ano ang kasalanan mo, kung saan ka nagkasala, kung saan ka nagkamali. Ngayon, alam na natin, kasi nga, kamukhang sinabi ng 10 Commandments, huwag ka magnakaw. So pag nagnakaw tayo, we are, anong tawag sa atin noon? Lumabag sa utos. We are law breaker sa English. Meron na tayong law kasi na binrake. So, meron na tayong maraming bagay para iwasan ng kasalanan, para mapaalalahanan tayo sa kasalanan, para maging malinaw sa atin kung anong kasalanan at hindi kasalanan, pero nag-aano pa rin tayo, nahihirapan pa rin tayo. So, God gave us everything talaga. Ngayon, so iba ang sitwasyon ng tao noon, iba ang sitwasyon natin noon. Kaya nga iba ang sitwasyon ng mga tao sa Old Testament, sa New Testament, meron na maganda. Kasi namatay na si Kristo, pinagbayaran niya ang kasalanan, meron ng church. Remember, sa Old Testament, walang church. Walang simbahan noon. Pumupunta lang sila sa mga templo para mag-alay ng mga sakripisyo. Pero ang church talaga ay lumabas sa New Testament. Ibig sabihin, yun na yung nagsama-sama ang mga believers. Okay? So ang kasalanan noon ay bago dumating si Moses ay nasa mundo na. Makikita niyo po, nasa mundo na. Kaya na nagkasala na, ang mundo ay naapektuhan ng kasalanan. Kaya dapat malaman natin ang tindi, ang bagsik ng kasalanan. Kung makikita natin yun, sinira niya ang lahat. Isang utos na huwag kainin, pero nahalughog ang buong mundo, pumasok ang kamatayan, nahirapan ng mga tao, namatay ang tao, at nagkaroon na ng lahat ng pagdurusa. Ang nature ay wala noong mga malalagim na natitikman natin. Ang mundo ay maganda. Walang volcano, walang earthquake, walang tsunami. Lahat ng sakunang natitikman natin ay wala. Yan po ay dulot ng kasalanan. Yan ay kasama sa sumpa ng kasalanan. Sinumpa nga ang buong daigdig, ang buong sanlibutan, ang lahat ng creation. So makita nyo, isang napakaliit na kasalanan, nasira ang lahat ng plano ng Panginoon. Nasira ang lahat ng kanyang nilalang. Nasira ang lahat ng kanyang creation. Lahat ng kanyang creation. Okay? So, ganun po kantindi. Lalo na yung mga malalaking kasalanan ginagawa natin, yung maliit, ang laki ng destruction na ginawa. Okay? So, hindi na nananagot ang mga tao dahil sila ay law breaker. Sila ay nananagot dahil sa kanilang konsyensya. Okay? So, paano natin malalaman na ang tao ay naapektuhan ng kasalanan ni Adan kung hindi naman sila lawbreaker, wala silang nilabag na batas? Ang pruweba po nun ay sinasabi na ganoon pa man, naghari pa rin ang kamatayan. Di ba? Kaya nga ang tao namatay pagkatapos kay Adan, namatay ang mga tao, walang tumagal noon. Although mas longer ang buhay nila noon, mas mahaba, pero lahat sila ay namatay. Naghari pa rin ang kamatayan. So makikita natin, yung utos ng Panginoon, yung declaration niya, the wages of sin is death. So makikita mo, pag binuksan mo ang mata, inanalyze mo nangyayari sa mundo, namamatay ang tao. Ibig sabihin, nandito ang kasalanan. Nandito ang stigma ng kasalanan. Nandito ang prutas ng kasalanan. Nasa atin ngayon. So, kailangan yan ay one day, pinangako naman mawawala yan. Kaya nga ang sinabi ng Biblia, the last enemy to be destroyed is death. Yun daw ang huling-huling kaaway ng Diyos na pupuksain niya mawawala. But at the moment, we have to bear that.
So sa ating mga buhay pa ngayon, paghandaan natin ang ating kamatayan na darating one day. So nandito ang kamatayan, which is the proof that the world is under the power and the influence of sin. Sin ang dahilan yan. Hindi gobyerno, hindi ang mga anghel, hindi ang eskwelahan natin, hindi ang mga leaders natin. Kaya nangyayari sa atin ito dahil ang kasalanan. Naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses. Ayun. Di ba? Ito ngayon ang, kaya binabanggit lagi si Moses kasi yung Moses na yan, yung period na kung saan nilagay na yung Ten Commandments. Remember, kay Moses ibinigay. Sa kanya ibinigay yun. Kaya tama yung napapanood nating pelikulang The Ten Commandments. Kay Moses ibinigay. Okay? Kahit sa mga taong hindi nagkasala tulad ni Adan. Okay? Hindi ibig sabihin hindi nagkasala ang tao. Kahit hindi pareho yung ginawa ni Adan, hindi natin ginawa yon, tayo pa rin ay nakatikim ng kamatayan sapagkat yan ang nadulot ng kasalanan. Matindi po, kung intindihin natin lagi, matindi ang nadudulot ng kasalanan. Maraming sisirain. Maraming sinisira sa atin. Sisirain ang kinabukasan, ang iyong karir, ang iyong relasyon, ang iyong pamilya, ang iyong anak. Kaya nga, mag-iisip tayo kung ano po ang nangyayari sa inyo, kahit ano nangyayari, o masakit ang ulo ko, o meron akong cancer, meron akong sakit sa puso, meron akong ulcer, meron akong ganito. Lahat po yan, kung susuriin nyo, dahil may kasalanan. Hindi dahil doon sa taong merong sakit, kundi dulot ng kasalanan. Yung kasalanan noong una pa. Ang kasalanan talaga po ay parang nabalot ng buong kadiliman ang lahat ng sanlibutan. Ganon po katindi. Okay? So namamatay ang tao bago yung Ten Commandments. Lalo na nung dumating ang Ten Commandments, dapat malinaw na sa tao. Kaya nga isipin nyo, nandiyan ang sinabi na bawal magsinungaling, bawal magnakaw, bawal pumatay. Dapat mas malinaw na ngayon, hindi na tayo magkakamali. Ay, hindi ko po alam na bawal palang magsinungaling, bawal palang pumatay, bawal magnakaw. Hindi na natin makakatwiran yon. Kasi malinaw na yung 10 utos at yung mga other utos ng Diyos na idinagdag sa atin. Kamukha na magmahalan sa church, kailangan sundin mo ang Panginoon, kailangan manalangin ka, kailangan siya ay sambahin mo. Nadagdag yung mga bagay na yun. So, lahat naman yon ay hindi na nakatago ngayon. Lahat yun ay nakasaad na sa Biblia. Kaya nga, sasaliksikin ngayon natin ang Biblia para malaman natin kung ano ang dapat natin gawin at huwag gawin, ang dapat na natin umpisahan at kung ano umpisahan na, kung ano man ang dapat nang putulin. Lahat yun ay meron ng sinabi ang Diyos. Malinaw na. At tayo nga ay nananatil pa yung kamatayan dito sa mundong yun. So sin is still ruling in this world. Naghahari pa rin ang kasalanan. Kaya nga, dapat hindi na tayo magugulat sa mga nangyayari sa mundo. Bakit mayroong nagpapatayan doon? Bakit may abuso dito? Bakit may rape doon? Bakit may mga corruption doon? Bakit may mga homosexuality dito? Bakit may idolatry? Kasi nga, nandito pa ang kasalanan sa mundong ito. Kung nandito sa mundong ito ang kasalanan, tayo ay napapaligiran ng kasalanan, mag-ingat ngayon tayo. Mag-ingat tayo. Ang kailangan natin talaga ang salita ng Panginoon. Ito ang magbabantay sa atin kung ano ang dapat gawin at huwag gawin. Kaya importante yung ginagawa niyong magba-Bible study, whether by Zoom, online, o yung mga discipleship group na Bible study. Importante yan. Huwag niyong babaliwalaan niya. Kasi doon nalalaman, di ba? Doon yung nalalaman yung mga sinabi ng Biblia. Kaya nga ini-explain yan sa ating pong mga Bible study, sa mga discussions. Nagkakaroon pa kayo ng sharing. Kaya maganda yon ang church nga ito, iba't ibang Bible study meron tayong available. Merong face-to-face, merong online, tapos pwede pa kayong sumama sa mga other workshop o mga pag-aaral na available sa atin. Marami na nga tayo ngayong mga
social media na pwede niyong puntahan. Meron na kayong YouTube, yung mga Instagram. Lahat yun ay magagamit nyo. Basta piliin nyo lang kung ano ang dapat na source. Okay? So, hindi tayo mawawala ng training, ng studies, ng guidance, at samantalahin natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. There's nothing more important sa Kristiyano than studying the Bible. Okay? Studying, attending the group. At ito pa ang maganda po. Dapat umpisahan niyo na rin po ang mga mga devotional niyo, yung sa inyong pag-aaral. Totoo yun. Ang mga group Bible studies ay maganda, pero kayo mismo ay dapat nagsasaliksik. Dahil pag nagsasaliksik kayo ng sarili, ang tutulungan kayo ng Holy Spirit, tutulungan kayo ng Diyos. Kaya nga, when you're reading, sinasabi nga nila, when you're reading and you read it prayerfully. Ibig sabihin, sasamahan niyo ng dasal. Lord, anong sinasabi nito? Yung John 3:16, Lord, ito ba talaga ang gusto mo makuha kong mensahe o kung anumang scripture? Pray about it. Talagang magiging malinaw, lalo pang lilinaw sa inyo. So, hindi po samat ang group Bible studies, you have to have a devotion. Yun naman ay magkaroon kayo ng plan to read the Bible. Halimbawa nga, mamili kayo ng book o sasabihin naman sa inyo o papayo sa inyo. Halimbawa, tanungin nyo ang mga Bible study leaders kung ano po ang dapat kong umpisahan. Ako'y bagong Kristiyano, ano kaya dapat magandang basahin ko ngayon. Tapos have a plan. Read a few verses each day. Or chapter, kung kaya nyo. That is just inserting a moment in the day para malaman natin ang sinasabi ng Biblia. Hindi nyo maintindihan ang nangyayari sa mundong ito. Sisisihin natin ang Diyos, sisisihin natin ang pamilya natin, sisisihin natin ang sarili natin sa mga nangyayaring patayan, problema, sakit, kamatayan, kasi hindi natin naiintindihan. Pag nabasa natin ang Biblia, although malulungkot tayo, we understand why people die. We understand why people fight. We understand why relationship suffer. Lahat yon ay maiintindihan natin. So, nagkasala ang lahat ng tao. Okay? Kaya nandito. Si Adan ay larawan ni Kristo nooy inaasahang darating. Okay, bakit larawan ni Kristo? Hindi siya larawan ni Kristo sa kabanalan, si Adan. Ibig sabihin, yung ginawa ni Adan ay maraming naapektuhan. Yun ang ibig sabihin. Kasi yung ginawa naman ni Kristo, maraming naapektuhan. The righteousness of Jesus Christ ay na-impute naman, naipasa naman sa iba. Na hindi naman pinako sa krus, hindi naman nagdusa. Kaya ganun ang comparison na sinasabi, si Adan ay larawan ni Kristo, hindi sa kabanalan, sa kabutihan, kundi yung ginawa nila na apektuhan. Yung ginawa ni Adan na apektuhan ng buong mundo, nagkasala. Yung ginawa ni Jesus ay nagkaroon ng kabutihan ang bawat isa. So yun po ang sinasabi dito, hindi tayo dapat magkamali na si Adan pala ay kamukha ni Kristo. Hindi, sa kabanalan, malayong malayo. Kung hindi yung ginawa niya, naapektuhan. Yung ginawa ni Jesus, maraming naapektuhan din sa atin, nakinabang dahil sa ginawa ni Jesus. Kaya nga yung problemang idinulot ni Adan, binigyan ng solusyon ni Jesus na walang makakapagbigay. Problemang binigay ni Adan ay ginawa naman ng paraan ni Jesus. So makita nyo, kahit wala pa ang Ten Commandments, ganito na ang naobserbahan ng Panginoon. Sabi niya sa Genesis, ito na ang observation ng Panginoon sa buong mundo. Ang sabi niya, nang makita ng Panginoon ang ginagawa ng mga tao sa mundo, ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masama. Yan na daw. Napakasama na ng nangyayari sa mundo, wala pa ang Ten Commandments. So we cannot say na ang commandments ay ang hirap naman, ang daming utos, puro utos. Dahil kahit wala pang utos, nandiyan na ang kasalanan. Nandiyan na ang pagtingin sa atin ng Panginoon na ang kasamaan ay umiiral
umiiral sa atin. Okay? So ngayon, balik tayo doon sa sinasabi na lahat ay mamamatay. Lahat ay mayroong kamatayan. So ang dapat po nating isipin talaga, laging yung iisipin is what will going to happen when I die? What will going to happen when I die? Ano mangyayari pag tayo ay namatay? It's good to take care of what we have now, yung mga trabaho natin. Yes, asikasuhin natin yon. Yung kaya nating ipundar, kaya natin bilhin. Yes, gawa natin yon. Yung pag-aaral, education, insurance, career, lahat po yun ay tama. Pero dapat isipin natin na merong hangganan. Paano na pag dumating na yung hangganan ng buhay ko? Ano na ang gagawin ko? Saan ako magpupunta? Kung hindi nyo alam, wala kayong kasiguruhan kung ano mangyayari sa inyo, saan kayo patutungo, after this life, there is a big problem sa buhay nyo. May malaking problema. Kasi ang isang Kristiyanong tumanggap kay Jesus ay naniwala na si Jesus pinagbayaran ng kanyang katawan, meron na siyang kasiguruhan sa kanyang patutunguan. Kaya lahat tayo ngayon, ang Kristiyano ay dapat alam na ako ay makakasama ng Panginoon. Kung hindi mo nararamdaman yon, kung ano man mangyari sa akin ngayon, hindi na ako magising kinabukasan, I will be with God. Kung hindi yun ang nararamdaman mo, there is a problem na kailangan pong solusyonin ngayon, kailangan mong maintindihan ngayon. Kung hindi yun ang nararamdaman mo, that any moment you die, you're going to be with Christ. That is, if that's not what you're feeling, kasi pararamdaman ng Panginoon yun, nararamdaman natin yun. Kaya nga sinabi, mararamdaman ng isang tao na siya ay na kay Kristo kasi the Holy Spirit is going to be with us. The Scripture will tell us what is going to happen pag tayo ay namatay. Mararamdaman mo yon at mababasa mo, kaya hindi ka talaga magkakamali. So anyone po who are watching, who is not sure what is going to happen, there is no assurance or there is nothing certain sa kanyang buhay, what is going to happen when he or she dies, kailangan po natin yung, kausapin niyo po ang isa sa amin, isa sa mga namumuno, sumalik po kayo sa Bible studies, tanongin niyo po kung paano kayo maliligtas. Ang lahat po ay kailangan maligtas. Maligtas, maligtas. Kasi isa ang patutunguhan ng hindi ligtas. Okay? So ngayon, pag Kristiyano na kayo at talagang naniniwala kayo, Lord, pinagbayaran mo na lahat ng kasalanan ko, kaya sigurado po ako dahil ako'y naniniwala na ikaw ang tagapagligtas ko, ikaw ngayon ay binigay mo sa akin ang righteousness mo, then I can face death whenever, and I will be with God. So anong kasiguruhan natin na ang mga Kristiyano ay mapupunta sa langit? Basahin natin ang sinasabi sa Scripture. Ito po. Si Paul ang nagsasabi. 2 Corinthians 6:5-6-8. Ito po isang pinaka-ebidensya na mapupunta sa langit ang mga namatay. Ang sabi niya, kaya panatag ang aming kalooban, sabi ni Paul, at saka yung mga kasama niya, kahit na alam namin na habang nabubuhay pa tayo sa ating katawan, ay wala pa tayo sa tahanan ng Panginoon. Verse 7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya at hindi ayon sa mga bagay na nakikita. Verse 8, hindi kami pinanghihinaan ng loob kahit na mas gusto naming iwanan ng aming katawan at makapiling ang Panginoon. So when a Christian die, isang mananampalataya pag namatay, ito po ang nagsasabi na siya po ay kasama ng Panginoon sa langit. Where God is reigning now. Nasaan ang Diyos ngayon? Nasa langit. Lahat ng Kristiyano po na namatay ay ito ang pinapaniwalaan na kamukha na sinabi ni Paul. He or she will be with God forever and ever. Yun ang instant na mangyayari sa inyo. So, ang Kristiyano po ngayon, hindi na nag-aalala. Kaya sinabi ni Paul, alam ko, pag nandito pa ako sa katawan ko, wala pa ako sa langit. Sabi niya gano'n eh. Gusto naming iwanan ang aming katawan. Ibig sabihin, ito nga, Paul is wishing that he would die. Mamatay na siya noon. Yun ang gusto niya. Gusto na namin. Ayan, alina po. Gusto na namin iwanan ang aming katawan. Ibig sabihin, to die. Kasi makakapiling na namin ang Panginoon. He had the assurance. Kasi kinausap na siya ng Panginoon. Wala pa siya, although wala pa si Paul nga,
wala ba yung Bible. Bago pa niya isulat yun, meron na siyang assurance. So every Christian should have the same assurance po sa atin. So that is what we're preaching sa simbahan pong ito at sa mga ibang simbahan, ang salvation po. Salvation, the assurance of salvation at what you have to do now. Kaya nga we're called the disciples of Christ. Ang goal po, being the disciples of Christ, is matuto tayong pag-aralan ang lahat ng tinuro ni Kristo. Maging katulad tayo ni Kristo. We have this. So if you do not have the same desire, I'm not saying na lahat tayo i-desire na mamatay na sana tayo ngayon, mamatay na sana ako ngayon para mapunta na ako sa langit. Hindi yon. Hindi sinasabi ni Paul na lahat ng Kristiyano ay wish that they should die. No, ang main message niya dito ay handa. Handa siyang mamatay at makakapiling niya ang Panginoon. O ngayon din po, hindi naman sinasabi, let's pray na mamatay na tayong lahat. Ang ano lang natin yung pray that you will be ready. The question is, are you ready? Are you ready? Are you ready? Is everyone ready? The same na assurance ni Paul. Hindi pa yon. Ito pa sinabi pa sa Philippians naman. Sinabi pa niya, nahahati ang isip ko sa kadalawa. Ayan. Ang mabuhay o mamatay. Nagkakaroon ng dilema si Paul whether he would stay living or gusto niya na rin mamatay. Gusto ko na sana pumanaw. Biro mo to, wishing that he would die para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Saka yung makakabasa na gusto niyang mamatay. Siguro yung ibang mga hindi wasto ang pag-iisip, yung mga gusto magpakamatay, yun ay para takasan ng problema, takasan ng sama ng loob, takasan ng sakit na nararamdaman, kaya gusto nilang magpakamatay. Pero siya, gusto niya nang pumanaw, sabi niya, para makapiling na si Kristo. Dahil ito mas mabuti. Kaya naman nagkakaroon lang ng dilema si Paul ay kasi marami pa siyang ginagawa, marami pa siyang inaasikaso, marami pa siyang tinuturuan. Kaya yun ang ano niya, at the moment I want to stay living, gusto ko pang mabuhay para mapagpatuloy yung pinapagawa ng Diyos sa kanya. Pero gusto na rin niyang matapos na ang buhay niya. Why would this man declare or wish that he would die kung wala siyang assurance? What is the scripture telling you? If you do not have that assurance, then meron pong problema. If that is the situation, talk to us. We'll explain things to you because meron po tayong dapat kasiguruhan. So, ang sinabi na basa natin kanina, ang kamatayan ay nandito sa mundong ito. No one will escape that. No one unless rapture comes first. Pag bumalik ang Panginoon, kinuha na nila tayo. Siyempre, yung mga buhay ay aakyat na sa langit. Hindi na nila matitikman ng kamatayan. But kung hindi pa darating ang rapture, we will all die. But make sure you're ready. You're ready. I'm not saying you wish you'll die now. Be ready. Kasi hindi natin alam. If Paul had the same sentiment, then you can have the same. You can have the same assurance. Remember, Paul is expressing his readiness. Readiness to die. Readiness to be with the Lord. Kaya, wala pong kaduda-duda. Hindi nyo na pag-iisipan. Ang Kristiyano po, pag namatay, is going to heaven. This is the proof. Dalawa pong scripture. Sinasabi pareho ni Paul. Paul would not say that kung hindi niya siguradong siya po ay mapupunta sa langit, mapupunta sa piling ng makakapiling niya ang Diyos. There is assurance. Yun po ang ganda po ng pagkakristyano. There is assurance of salvation. There is assurance po. Kaya what you're studying now sa mga discipleship group nyo ay tama. Yun po ay paghahanda ng inyong patutunguhan. Paghahanda para kayo ay talagang maging disipulo ni Kristo. Paghahanda, pagtitraining,
para maiwasan ang kasalanan, paghahanda, pagtitraining para mapalugod natin ang Diyos. Okay? So, yung kinanta natin kanina, pray about it. Na, Lord, open the eyes of my heart that I may see you, that I may see the beauty of the Scripture. Okay? Ano po? Nabigyan kayo ng mas malawak na pangunawa ngayon sa kabutihan ng Panginoon na kalaan sa mga Kristiyano. Hindi po nakalaan ito. Kaya ang mga tao, wala kay Kristo, ay takot silang mamatay. Why would people hire bodyguards? Why would people hire all the security? Ayaw nilang mamatay, di ba? Ayaw nilang mamatay. Ayaw nilang mamatay. Kaya nag-hire sila ng lahat ng ito. Kaya iniisip ko, why would the Pope need bodyguards? Di ba? There's something wrong with that relationship. Bakit ka kung you're the next closest to God, sinasabi nila, you're the representative of Christ here on earth, and that you're scared of death. Ang tunay na Kristiyano po, nasa Diyos ay handa. Handa po tayo. I'm not saying po, again, nililinaw ko lang po mga tinutulong ko na hindi na tayo magkumuha ng insurance, hindi na tayo maglagay ng lock sa mga pinto, hindi na tayo mag-ingat. Mag-iingat pa rin tayo, syempre. Hindi tayo tatawid basta para masagasaan. No, mag-iingat tayong magkasakit, malagay sa peligro, lumakad sa danger. Mag-ingat tayo. Palusugin natin ang katawan, iwasan natin ang sakit, iwasan natin ang mga hindi healthy na pagkain ng mga bagay, manatili tayong handa sa pinapagawa ng Panginoon. Kasi siya magtatalaga kung kailan. Kung kailan siya magtatalaga, hindi tayo. Wala tayong karapatang apurahin. Wala rin naman tayong karapatang kakayahan pahabain kung hanggang doon na lang ang binigay sa atin ng Panginoon. Ang responsibility ng bawat isa sa atin is to have the assurance that he or she will be with Christ when that happens. Yun lang po. You would not wish to be in hell. Of course, no one would like to spend eternity in eternal punishment. If Paul had this, you would also have this. Sa ating po mga nanonood, again, our desire, ang goal po ng church nito is to preach the gospel, to let everyone, as much as possible po, there is a way to be saved. Everyone needs salvation. Let's pray for everyone na ma-meet natin that their eyes be open. Let's call on the worship team again. And let's keep that our prayer as we sing that song. Open the eyes of my heart, Lord. When I study the Bible, open the eyes of my heart. So anyone po who needs prayer, na nadinig niyo po ang mensahe ngayon, all you need to do is to believe. Believe on Jesus Christ has died for you. Yun lang po, walang membership, walang bayad, walang kailangan. Only believe that Jesus Christ died. Magsitayuan po tayo mga kapatid to sing this song to open the eyes of our heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see
see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Beautiful. Thank you, Lord. Okay. Ayaw po natin na i-end na ang ating pong pagtitipon without praying for one another. Nakagawian na po natin. Let's do this before we end. Let's pray with one another. Let's pray for one another. So encourage po. Worship team. Lynn and Pearl, take a few ladies with you and let's form a small group po. That moment, Jeff, let's pray some of the men, Jeff and Andrew. Let's pray with them. One or two ladies with you. If you have any question, tanungin niyo po yung grupo. Let's spend a few moments po. Pray for one another.
everyone. Okay, let's close in prayer. Thank you, Lord, for allowing us, Lord, na makapagsamba sa iyo ngayon. That you've accepted our worship, Lord. Even, Lord, our prayers. And thank you, Lord, for reminding us, Lord, that because of your righteousness, Lord, we have the assurance of salvation. The assurance is from you and from you alone. Thank you, Lord, that you're the author of salvation. Lahat-lahat po ay ginawa mo para kami ay maligtas. Ang dalangin namin, Lord, ay maraming tao pang tumugon sa iyong mensahe ng kaligtasan. Thank you, Lord, for speaking to us, Lord, this morning, the truth from the book of Romans. We bless you and we thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. So, short announcement lang po. Sa ano po, next Sunday po, installation natin dun sa Pampanga. Install po natin yung mga leaders doon. Tapos may water baptism doon sa DOCC Pampanga. Tapos po, ang susunod natin gawain dito, yung June 1, ay wala po tayo dito. Ay, wala pala ako. Wala pala kami dalawa lang. So, meron po tayong gawain, tsaka meron tayong mga ibang kasama na wala sa June 1. Pero meron tayong, dito, meron tayong gawain. Panguna tayo, nandito sila Jeff and Pearl. So, anuhin nila, siguraduhin nila na ang gawain ay magpapatuloy. Tapos si Ronel ang natin, mga ngaral sa atin sa June 1. Okay? So before we, next week po, nandun tayo sa Pampanga para natin yung mga leaders doon. But for now, let's have our benediction before our victory song. Let's declare this with conviction from our hearts. Okay? May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Lord will watch over your coming and going, both now and forever. May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Thank you, everyone. Worship us ended. Thank you for joining us. And let's have our victory song. Happy birthday to you. Victory song. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Victory song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Hooray! Hip hip, hooray! Paano ba yan? Pati pag-alis ko bukas. Pag-alis pala. Jeff is going to pray for us. Yes po, manalangin po tayo para sa ating butihing pastor at saka sa kanyang may butihing may bahay. Okay. Dear God, we thank you, Lord, for today, Lord God, for giving us another opportunity, oh God, to learn from you, Lord God, to be blessed by your word, Panginoon. And we just pray, Lord God, for our dear Pastor Noel, Lord God, for sa kanyang birthday po, Panginoon, Lord, truly, O God, he is an example of humility, O God, and his act of service, O God, na he is really a good pastor to us, Lord God, na kanyang ginagawa, ang kanyang mga gawain po sa kanyang ministry, Lord God. We continue to pray, Lord God, for his strength, Lord God, Panginoon, sa kanyang health po, Panginoon, for continue to give him wisdom po, Panginoon, and continue to refresh his spirit po, Panginoon, and the joy, Lord God, of you sa kanya po, Panginoon. Lord, we continue to pray, Lord God, for the ministry works, Lord God, na yung binigay po, inatasan po kay Pastor Noel, Lord. We thank you for his life po, Panginoon. Truly, indeed, Lord God, you are a God, O God, who
who gives us the fullness of your glory, Lord God, sa papamagitan po ng aming butihing Pastor Noel, Lord God. Lord, maraming salamat sa kanyang buhay, Lord. We continue to pray, Lord God, for peace, joy, health, Lord God, for him and his family, Lord. And we continue to pray for his ministry, oh God, the ministry work that you have given to him, Lord God, that it will continue to flourish, Lord God, Panginoon, and even larger, Lord God, even that we cannot expect, Lord God. And we know, Lord God, you have prepared the best for him, Lord God, and his family, Lord Panginoon. And Lord, we continue also, Lord, to pray, Lord God, for their trip po, Panginoon, sa Pilipinas, Lord God. Bukas po, Panginoon, to do your works po, Panginoon. Lord, we continue to pray, Lord God, na safe yung kanilang pagpunta sa Pilipinas, Lord. Saan man sila papunta, Lord. Pagpuntang Pampanga, Lord. Bless the plane, the cars, even the buses na kanilang masasakyan, Lord. Bless the people around them, Lord God, that they will see Christ in this couple, Panginoon. Lord, continue to pray also, Lord, for the events, Lord God, sa mga ministry works na gagawin nila doon sa Pampanga, Lord God. Lord, the installation of leaders po, Panginoon, and the baptism, and even, Lord God, dedication, Lord God. Lord, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, Panginoon, and your wisdom and power, Lord God, na mapasa kanila po sa kanilang ministry works na gagawin sa Pampanga, Lord. Continue to lift them up to you, Lord God, sa kanilang mga gagawin, Panginoon, because we know, Lord God, you are with them in this journey, Lord, Panginoon. Marami pong salamat sa mga buhay nila po, Panginoon, and we know, Lord God, you're gonna bless them and protect them, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. We bless you, we honor you, in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Victory song. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, there is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo,
the way you are. There is no one like a God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. 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 God bless you, church. Happy Sunday.